potensyal ng firm na to eh. Alam ko. Pero wala na tayong magagawa eh. Malaki pa naman yung vision ni Bonnie sa firm na to. Ako natatawag sa kanya para paalam tong bad news na to. Kailangan niya malaman ngayon pa lang. So, kailangan ko na rin palang maghanap ng ibang firm. Kasi, syempre, alam mo naman ko, tinutulungan ko din sila Tinang. Buti, ikaw may podcast ka. Alam mo, Lilet, maswerte ako dahil na-monetize ko tong podcast ko. Pero ikaw, huwag kang ganyan. Huwag panghinaan ng loob. Magkakaroon ka rin ng magandang trabaho. Magaling ka kayang abogado. Kasi ikaw si Attorney Lilet Matias. Paano ka na, anak? Wala na bang ibang paraan? Maghahanap ka na ng ibang firm. Sinubukan na po namin maghanap ng ibang donors eh. At mag-request po ng grant sa ibang mga foundation. Wala pa rin po, Tinang. Anak, kung bumalik ka na lang kaya sa Keystone, di ba? Okay na naman kayo ni Ira. Magiging okay ka dun. Ay, naku! Yung labada ko pala nakasalang. Sandali, anak, ha? Lord, sa bawat araw, alam kong nariyan ka't ginagabayan ako at ang mga taong mahal ko. Lahat ng narating ko, pinagpapasalamat ko dahil binigyan niyo ako ng lakas para lumaban sa mga pangarap ko. Lord, sana ngayon ulit, gabayan mo ako. Pwede bang bigyan niyo ako ng sign kung ano bang dapat kong gawin? Please, may fallback siya if she fails from law school. Pwede na siyang bumalik sa perya. Sorry naman. Napaka-short naman ng temper mo. Eh, kung stapler ko kaya yung bibig mo nang wala nang pang-iinsultong lumabas dyan, ha? I will do what I do best to make your life a living hell. Attorney Lilet, okay ka lang ba? Attorney Melissa? Mabuti nagkita tayo ngayon. Alam mo, ang tagal ko nang gustong mag-reach out sa'yo eh. Kaso nahihiya ako. Pero siguro sign na nga to ni Lord na magkita tayo ngayon. Para mapag-usapan natin yung past, tsaka magkaayos na tayo. Alam mo, Lilet, being a public attorney really changed me. Mas natuto akong makibagay sa mabababang tao. Lumaki at lumawak yung puso ko at yung pagtingin ko sa mga bagay-bagay. Being a PAW lawyer really changed me. Lalo na yung ugali ko. Nakakagulat, no? Nanibago lang ako. Hindi naman kita masisisi. Sama-sama ako sa'yo nun eh. Lilet, sana mapatawad mo naman ako sa lahat ng masasamang ginawa ko sa'yo noon. Sana hindi ka nagalit sa akin. Melissa, siguro kailangan mo nang kalimutan yun. Salamat, Lilet, ha? Napakabait mo talaga. Alam mo, Lilet, iba yung fulfillment na nararamdaman ko kung nasaan ako ngayon. Actually, nandito ako para sa hearing dun sa kasong hinahawakan ko eh.
Yung, alam mo yung sa informal settlers na nasaktan dahil dun sa demolition operation na ginawa ng local government? Ayun, sila na ngayon lumaban dahil dun sa mga nagda-demolish sa lugar nila. Pero sila pa yung kinasuhan. Talaga? Eh, nabalitaan ko yun eh. Pwede ba akong manood? Oo, sama ka sa akin. Sige. Ibig niyo lang pong sabihin na sa kabila ng inyong sitwasyon bilang mga informal settlers o squatters, ay batid niyo na kayo ay may dignidad, karapatan, at pagkataong dapat igalang. At sinabi niyo po sa inyong sagot sa ikapitong tanong na ipinaliwanag niyo ulit na kayo ay may pantay-pantay na karapatan. Mahirap man o mayaman, may titulo man sa lupa o wala, na kinakailangan ng lehitimong demolisyon na dapat isagawa sa ilalim ng tamang proseso. Na ang demolisyon ay dapat gawin ng may malasakit at respeto sa karapatan ng bawat pamilyang apektado. Ano naman po ang ginawa ng pinuno ng nagdemolish ng inyong lugar pagkatapos niyo po siyang pagsabihan? Di po siya nagpatinag. Tinawag niya po yung kanyang mga tauhan at sinabing umpisahan ng sirain yung mga bahay namin at unahin yung mismong bahay ko kasi nagmamarunong daw po ako. So doon na nga po nagsimula ang sabi niyong dahas at pagmamalupit ng grupo nila. Meron po ba siyang motibo para maging padalos-dalos sa paggamit ng karahasan? Gaya po ng sabi ko kanina, kami po ay dating magkapitbahay at magkatrabaho. Yun pong ginawa niya ay bugso po ng dati naming hidwaan nang malaman ng asawa niya na meron po siyang babae. At pinagdidiinan niya po na ako po ang nagkakalat ng kwento samantalang sa barangay na patunayan hindi naman po akong may gawa. Pero ayon nga po sa inyong testimonya, hindi sapat na dahilan yon para gawin nila yung ginawa nila. Bawal pa rin ang paggamit ng dahas. Bawal pa rin ang pagmamalupit. Sa tingin nyo, ano kaya yung dahilan bakit malakas yung loob niya para mamuno sa pagdademolish? Kasi po ang sabi niya, sinusunod niya lang daw po yung utos sa opisina nila. Nung nagkaroon po siya ng koneksyon sa City Hall, ginamit niya po yon kasi napahiya po siya sa barangay noon nung mabulgar yung kabit niya dahilan para umalis po siya sa lugar namin. Pero sa pagkakalarawan nyo sa inyong salaysay, lumalabas na ang gobyerno na talaga ang nagpapaalis sa inyo. Na ipinaparamdam talaga nila sa inyo na napawalang bahala ang inyong mga karapatan dahil sa estado nyo sa buhay. Na yung mga pamilyang naninirahan sa inyong lugar na may kani-kaniyang mga istorya, mga pangarap, at mga mahal sa buhay ay kailangan nang umalis. Ngunit hindi sila gumamit ng makataong paraan. Husay tayong abogado para sa mga voiceless at mahihirap. Lalaban tayo para sa kanila. Hindi lahat ng tama madaling gawin. Minsan, ito pa nga yung pinakamahirap at masakit na kailangan mong gawin. Huwag mong hayaan na magagawa pa nila ito sa susunod na biktima. At huwag mong hahayaan na yung taong masasama ay hindi mapaparusahan. Ito na ba yung sign, Lord? Ito ba yung daan na gusto mong tahakin ko? Ba't nandito yan? Ako yung nag-invite sa kanya. Thankful lang ako sa ginawa niya dun sa kaso ni nanay. Can I give you a piece of advice? Advice? Why don't you go tell her how you feel? Very special sa akin si Attorney Lilia. Ikaw, kailan mo aaminin kay Attorney Eira that you like her? Pati ba naman dito naiirita ako sa pagmumukha mo? Ha? May importante sana akong gusto sabihin sa'yo. Ano yan? Huwag mo na akong alalahanin. Gugulong na yung kaso uli. O, yan na pala siya. Siya yung abogado mo? It's an honor to meet you po, sir. Attorney Abalos na lang.